So yun mga Dabarkads, nandito na naman ako. So yun mga Dabarkads, no, ito pag-usapan din na rin ho natin to, no. Kasi nung nakaraan, di ba, laging sinisigaw. Ito po ulit-ulit na nga ito eh. Laging pinopost at pinaglalaban ng mga tape defender na itong si Paulo Contis, Isko Moreno at Buboy Villar na nga daw ang naiisip kapag binabanggit ang pangalang Itbulaga. So may mga papanood ako sa inyong video kung talagang sila nga ba talaga ang naiisip ng tao kapag binabanggit ang titulong Itbulaga. At eto, may mga video rin tayong papanoorin na itong tape nga daw talagang mamamaalam na. Or ang Colorum Noon Time Show. Hindi ko na sila tatawagin fake bulaga kasi wala naman na sa kanila yung bulaga. Yung fake nasa kanila pero yung bulaga wala naman na sa kanila, no? Siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Bakit tawa? At ito na nga pala, bago ko simulan to, please subscribe, Chris MTV yan. Diyan kami magcha-charity vlog. Abangan nyo yan, pakisubscribe po mga Kadabarkads. So may mga papanoorin lang to tayong video. Bali ito yung isa at meron pang isa. So, bali ito nga sinasabi nila, tingnan natin kung totoo, na itong Colorum Running Noon Time Show ay mamamaalam na nga po sa darating na 2024. Kasi nga parang di ko alam kung ewan ko, sinasabi nila doon, napapanood ko minsan. Ay nung nakaraan, di ba, nagpasalamat si Isko Moreno dahil sa mga patuloy daw na nag-i-sponsor sa kanila, na nagtitiwala. Pero di ko alam kung meron ba. Kung meron pa ba. Kasi marami, ultimong GMA nga inireport yung pagkalas ng mga advertisement sa kanila eh. Tapos ngayon nagpapasalamat, may mga natitira pa naman. So wala na tayong pakialam dun, no? So ito, panoorin natin mga kabiyaya. Okay? Longest running noontime show na Itbulaga, malapit nang magpaalam, gaano nga ba ito katotoo? Naku po, kabahan na kayo. Alamin natin ang buong detalye. Kabahan na kayo, Paulo? Video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Simula nang mabasura ang apela ng tape sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL, ay mas lalong lumala ang isyu ng trademark battle. Okay. May epekto nga ba ito sa patuloy na pag-ere ng Itbulaga? Gayunpaman, patuloy pa rin daw nilang gagamitin ang trademark na Itbulaga, kahit tinanggalan na sila ng karapatan na gamitin ang nasabing titulo. Wala, bastos talaga kayo Kasi ang magiging epekto nito sa taping. Pero, hindi pa tapos ang laban. Malalaman natin ang final decision sa January. Ito ang kadalasan na katanungan, may posibilidad ba na magkaroon ng bagong pangalan ng noontime show? Paano kaya ito makakaapekto sa kanilang ratings? Sinabi ng mga netizens, hindi na siya Itbulaga pag nagbago na sila ng title, malaking kawalan yun sa mga halos-hos. Alam nyo, kahit nga magbago sila dyan, late na. Kasi dati pa lang dapat, diba? Dapat dati pa lang nagpalit na sila, dapat hindi na yan. Kasi yan lang talaga sumira din sa kanila eh. Sumira sa karir ni Buboy Villar, yung pag-host niya dyan. Sumira sa karir ni Isko Moreno, ang ganda-ganda ng image ng pangalan ni Isko Moreno, pero nung pumasok siya dyan sa pag-host dyan, nasira din. Ganun, si Paulo Contis, matagal nang sira yun, mas sinira pa din dito. Matagal nang sira no? Ngayon, kung papalitan man nila ng pangalan nila yan, papalitan ng title yung noontime show nila, mas okay na rin, pero late na nga. Wala na, masama na yung masama na yung loob ng mga netizens sa kanila. Lalo yung mga pinapakita nilang kabastusan laban sa Tito Vic and Joey, wala na. Hindi na yung makakalimutan ng mga Dabarkads.
Kaya kahit anong pang i-title mo dyan, kahit i-title mo pa nga dyan, KFC, hindi yan tatangkiligin. Kaya kahit Jollibee. The Jollibee Show. Oh, hindi na yan, hindi na para anuhin ng tao yan kasi wala na eh. Nalaman na namin yung tunay na ugali talaga nila nung una nga. Hinahayaan na nga lang namin talaga pero nung banda uli parang sagaran na. Sagaran na yung kaanuhan nila, kabastusan nila na pinapakita sa mga tao. Hindi lang, akala nila siguro dahil napag-uusapan sila, dahil buwabanat sila sa Tito Vic and Joey, pero hindi nila alam na yung pagbanat nila sa Tito Vic and Joey, yun yung nakakasira talaga sa image at dyan sa trabaho nila na yan. No choice tayo, gustuhan naman nila yun. Kasi, ang title, parang trademark na rin nakakadala. Kasi ang iconic ng title, ay part na ng kanilang decision-making process, kung bakit hanggang ngayon ay mayroon pa rin nag-e-endorse sa Itbulaga. Samantala, kailangan pa rin nila pag-usapan ng mabuti, kung ano ang magiging hakbang nila, para hindi maapektuhan ang kanilang mga endorsements. Gayunpaman, may isa pang mainit na isyu, ay ang posibleng pagbabago sa mga host ng Itbulaga. At may ads na naman. Alam nyo, ito, bago tapusin lang natin itong na to. Alam nyo mga kadabarkads, yung about sa pagbabago ng mga host. So tutusin, dahil hindi naman tayo nanonood sa noon-time show na yan, pagbabago ng mga host dyan, hindi naman, alam naman natin hindi naman tayo napalanood dyan at hindi nga natin talaga sinisilip yan. Kung mapapansin nyo, parang nagiging alternate na lang yung mga ibang host kasi minsan marami sila, minsan kukonti. So alangan naman na sabay-sabay na may day off. Sabay-sabay na may mga trabaho, parang nakakapagtaka lang. So baka yun nga yung sinasabi ng iba na medyo dahil nga mapapahiya talaga sila kapag nagtanggal sila ng host yan. So doon lalabas doon talaga na lugi na yung noon time show na yan. Yung Colorum noon time show. Kaya ang ginagawa parang alternate na lang yung mga co-host. Tsaka ang pinaka talagang laging nandyan si Yorme, si Buboy at si Paulo Contis. At si Betong. Ewan ko dun sa iba kasi 'di ba bigla silang dumami, no? Bigla silang dumami pero ngayon parang yung iba susulpot, may kita mo dun tapos mga ilang araw wala na naman. Iba nakikita mo dun yung ibang wala na naman sa isang araw. So yun yung sinasabi ng ibang mga netizen na baka lang naman. Baka may rotation na sila sa pagpasok diyan sa sa noon time show na yan. So deserve. deserve. Contis, ay mainit pa rin na isyo sa ngayon. Ano nga ba ang magiging papel niya sa hinaharap ng Itbulaga? Wala. May mga nagsasabi na pati si Paulo Contis ay maaaring palitan bilang main host ng Itbulaga. Gayunpaman, kung hindi ito maayos, baka mawala ang respeto ng tao sa kanilang programa. Kayo mga idol, anong baka mawala ang respeto sa kanilang programa? Wala na talaga. Patagal nang wala, no ka ba? Sabihin mo na baka mawala ang respeto ng mga tao sa programa. Wala na talaga. Kung sila nga, hindi sila nagpapakita ng respeto sa kapwa nila ding tao, sa kapwa nila artista tapos sila bibigyan ng respeto. So eto na, panoorin natin to. Ito yung isang video ni anong pangalan nito? At babasahin din ho natin yung nito. Babasahin din ho natin yung mga comment ng mga netizen dito, no. Ito nga Tape INC, bye-bye na nga ba sa telebisyon? Hindi ako nagsasabi niyan may mga vlogger na gumagawa ng video na yan. Baka mamaya sisihin nyo na naman ako. Hindi ako may pakanaan yan. Okay, play natin.
Para sa ating showbiz update today, gaano nga ba katotoo ang maiinit na usapin ngayon sa social media na tila malapit na nga raw magpaalam ang Itbulagta ng kabilang istasyon Bulagta dahil talaga. sa pagkatalo nito Ate, sa usaping brutal ka din, titulo ng kanilang show laban sa totoong nagmamayari ng Itbulaga trademark na sina Tito, Vic, and Joey. Bagamat nakansela na at naibasura na ng Hypofil ang kanilang apila, para sa kanila ay hindi pa rin tapos ang laban at iginiit nilang patuloy pa din nilang gagamitin ang Itbulaga kahit tinanggalan na sila ng karapatan na gamitin ang nasabing titulo dahil malaki ang magiging epekto nito sa Itbulagta kapag oras na pinalitan nila ang title ng kanilang show dahil sigurado lalong bubulusok pababa ang kanilang ratings dahil ang iconic title na Itbulaga lang naman na nagdadala sa kanilang noontime show at kaya Oy, totoo yun ha. Ito, totoo yun. Alam niyo kung bakit ayaw din talagang pakawalan ng TPINC ang titulong Itbulaga na yan. Kasi yun na lang talaga din nagdadala sa kanila. Bakit? Naiangat ba ni Isko Moreno yan? Hindi. Naiangat ba ni Buboy Villar yung ano na yan, ng noontime show na yan? Hindi. Siya nga pa nga nagpalala niyan eh. Tatandaan niyo yung scripted, yung ano, yung tauhan niya kung nga rin di nila kilala. O si Paolo Contis, lalong hindi nadala ni Paolo Contis yan kasi panay banat, ayan, tuloy. Totoo lang, yung titulong Itbulaga na lang talaga nagdadala dyan. Wala na. Kung wala na yan sa kanila, ewan ko na lang. Pero kung nung una pa sana, ginawa na nila yung pagpalit ng title, isinorender na nila yan sa Tito Vic and Joey, baka hangaan pa sila ng tao. Eh kaso wala eh. Nagmatigas sila eh. Puro pabanat, ayan, iyak tuloy ngayon. ilan pa ring advertisers ang nagtitiwala sa kanila. Mainit ding pinag-uusapan ngayon ang posibleng pagtatanggal at pagpapalit ng ilang host sa nasabing show at may balita pa nga na pati si attorney Paolo Contis na nasa hot seat ngayon ay Attorney. posibleng palitan din bilang main host dahil sa bidabidahan niyang mga pahayag na nakaapekto ng malaki sa taping. Attorney talaga. Samantala, dahil nga ayaw paawat ng pamunuan ng mga haluso sa paggamit ng titulong hindi naman kanila, ay dinaan na muli ng kampo ng TVJ sa legalidad ng proseso at nag-file na sila ng injunction sa Marikina Trial Court upang ang korte na ang mag-utos at taping na tigilan na ang paggamit ng nasabing titulo. Malalaman naman sa darating. Ewan ko na lang kung ito siguro sobrang tigas na talaga ng mukha nila, no? Pag halimbawa na yung korte na yung magsasabi sa kanila na, uy, huwag nyo nang gamitin to dahil hindi na ito sa inyo. No, hindi na ito sa inyo. Ewan ko na lang kung hindi pa to sumunod tong mga to, no? Eh baka magalit tong magwawala yung mga vlogger din, sasabihin na naman. Kasi ito nung nanalo po ang Tito Vic and Joey dito sa issue na to, dun sa pinaburan sila ng Hypofil, ang nangyari, ang bato nilang issue sa Hypofil is binayaran ng Tito Vic and Joey. Binayaran daw, kaya daw nanalo. Eh kung sayaman lang din naman, halos-halos hindi rin naman nagkakalayo ng yamang yung dalawang grupo na yan. Dalawang grupo tuloy. Yung magkabilang grupo na yan, no? Hindi naglalayo ng yaman yan. Ngayon, kung about dun sa pera-pera na yan, sa tingin nyo, ganun ba ang Hypofil? Ang hirap sa inyo. Pag hindi nyo nasunod yung gusto nyo, pag hindi nasunod yung gusto nyo na katulad yan, yung pagkatalo ng TPINC, agad yung binabato nyo, bayad. Sa amin din dati mga TVJ Defender, yan din sinasabi. Kaya daw, namin pinagtatanggol kasi bayad daw kami. May monthly allowance daw kami. Anak ng teting naman, ulting mo nga pagpunta dun sa EAT, wala kami service eh. Sasabihin nyo, bayad kami. Pusang loob namin to mga, ay nako, hindi ako lang magmura eh. Na January 2024 ang magiging desisyon ng taping ukol sa kanilang mga host January 2024, nako po. ng kanilang show. Bagamat nauna nang naipahayag ng TVJ na January nila gagamitin ang titulong Itbulaga para sa bonggang presentasyon. Sa ngayon ay plastado si Attorney Paolo Contis sa mga Attorney Paolo Contis talaga.
At sabi nga ng veteranong kolumnistang Christopher Min ay tila nasa gitna na naman ng giyera ang spokesperson ng Tape Inc. na parang may alam siya sa batas. Oo nga, no? Tutusin, hindi siya yung nasa gitna ng gera, siya yung bala. O totoo naman ginawa siyang bala ng ginawa siyang bala ng mga lusos Imbis na ang mga lusos ang humarap sa mga pambabatikos ng mga tao dahil sa pag-agaw nila ng titulong Itbulaga, ang nangyari yung mga host yung naging bala dyan. O sige, sabihin na natin panangga. O tawag dito, sila yung nag-front tapos nasa likod lang yung halusos. Sila yung ginawang display. Sila yung ginawang target, no? Parang ang galing nga rin Bilib ako sa halusos Kasi ang talino din kumuha sila ng mga artista para bayaran nila. Siyempre, may bayad talaga yan dyan. Bigay sila ng kontrata na malalaki para siyempre ligtas sila, hindi na sila masyadong inaatake ngayon. Ang inaatake ngayon yung mga host. Etong mga host naman, sige, banat din. Ayan tuloy nangyayari, imbis na tanggiligin yung show nyo, nangyayari nilalanggam. Nilalangaw pala. Wala daw umano katigil-tigil itong si Paolo Contis sa kakukuda at pagpaparinig sa Tito Vic and Joey, kaya lagi siyang nalalagay sa alanganin. Pag lumabas na ang hatol ng Marikina Regional Trial Court at naipanalo ng Tito Vic and Joey ang kasong copyright infringement laban sa Tape Inc. at GMA7, ewan ko lang kung makakuda pa kayong lahat dyan. Sigurado, palit title kayo. Tape, bulagta, tahanang ipinasasara, uwian na. Visit din to si Ma'am no? Ma'am, lakas mo rin mang asar ha. Para sa ating Eto basahin natin yung ay grabe pala yung views nito. Nasa nasa sa social. Tawag dito, nasa 200k views. Ito i-screen recorder natin. Ito basahin natin yung mga komento ng netizen, no? Ito sabi ni Julian Rafael Jr., Itbulagta na lang ang name ng show nila. Sabi ni Mark Joffrey, Legend ba naman kalaban ni Paolo Contis? Bash talaga yan. Sabi ni Lilet Estrella, pwede yan, kaila Paolo Contis pamagat Itbulaga. Haha. Ano ba to? Sabi ni Ma'am Teresa, pwede naman po yun na lang title nila kung ayaw nilang bitawan kasi di naman pwedeng parehas ang name ng show. Ang legit TBJ Itbulaga, yung sa kabila naman Itbulaga, at least tama, parehong may it. Isang bulaga, yung isa sa kabila bulagta. Ano to? Sino to? Ay wala yan. Ayun yung pages na laging pa-fake news, no? Laging pa-fake news yung pages na. Paolo, magaling nyo talaga. You're the one Bagits host in the Philippines. Grabe naman yung pagka-spell ng Bagits, B-A-G-I-T-C. Say pala, say. Bagits. Ikaw pala yung number 1. Katawa ko doon sa Bagits, no? Maya naman kayo, hoy. Wala na bang maisip na title or wala nang... Alam niyo, ito sa lahat ng mga Dabbercats natin yan, no? Maraming may isip, may mga writer yan. Posibleng wala. Maraming naiisip na ita-title yan sila. Talagang ayaw nga nila talagang bitawan ng titulong Itbulaga kasi isa yan sa ikakalaglag ng kanilang show. Gustahan tayo kapag nabawi na ng tuluyang ng pag talagang naipanalo na ng titulo. Pero sure naman ako may papanalo nila to. Pag natapos na tong kaso na to, tong agawan ng trademark na Itbulaga, wala na. Finish na.
Mag-iantay na lang tayo ng ilang taon, baka nga di umabot na bigla na lang mawawala yan sa larangan ng noontime show yung kabila. O kasi wala pinahaba lang, ginalit lang nila yung mga netizen. Ginalit lang nila ng gusto yung mga dabbercads, yung mga tao, yung mga taong bayan bago sila magsimula ng kanilang sariling gawa ng title. Sariling likha nila na title ng kanilang show. Wala na, huli na. Dami dito. Galit na galit sabi ni Aloha, posibleng makasuhan at makulong si Attorney Paulo Conti sa mga kuda niya. Posible daw. Walang tulugan na piyesta pinasaya. Dibes, It Bulaga, Kapuso. Dito yung si Mami Lynn. Ay, Mami Lynn. Ay, Mami Lynn, sabi ni Pabs, yari to, pinatak dito. Bye-bye na. Pahiya sila. Malaki yata bayad sa attorney kaya kahit basura, sige pa rin siya. Naman. Hindi naman yan para alam nyo, yung si Attorney Maggie, hindi yan pera-pera lang din yan. Ano ba naman kayo? Hindi na natin kailangan sabihin yan, mga kadaberkads na malaki bayad. Malaki talaga bayad yan. Hindi naman para isang kalan ni Attorney Maggie yung pangalan niya bilang isang attorney. Kung hindi malaki yung bayad sa kanya, dyan ano ba naman kayo? Kung bigyan lang ng 100K yan, hindi yan. Pagtawanan pa kayo niyan. Ang naalala ko, ilang channel station na ang nilipatan nila pero dala pa rin nila ang Itbulaga name nila kasi TBJ talaga ang original na nagbuo at gumawa ng name na Itbulaga. Ngayon masaya ako na nanalo sila sa kaso kasi kanila naman talaga ang tatak, TBJ Love Itbulaga. Sabi ni Ma'am Josepina Luban, shoutout sa iyo, ma'am. Gumawa na lang kayo ng sarili nyong show name bilang respeto sa original TBJ ng Itbulaga. Ayun, dami talaga. Dapat kasuhan ng mga namimeke. Sabi ni Chit Rivera. Dapat lang magpalit na kayo ng title. Hindi naman talaga sa inyo ang Itbulaga. Dinatnan nyo lang yan dyan. Ito, speaking of ano ba talaga, yung, ito siguro ko na rin dito. Saan na yun? Ito ba? Ito para sa kaalaman lang unang lahat. Ito, babasahin natin. Sana hindi English. Ito the OG voice of the PBA and the first producer of Itbulaga. Ito, disclaimer tayo. Ang isa sa ang nakilala nating producer talaga, ng unang-unang producer ng Itbulaga, ay walang iba po kundi si Mr. Tony Tubuera. Diba? Ngayon, maraming hindi nakakaalam na meron pang isa. Ito production specialist INC. Ayun po yung kauna-unahang production na inanuhan nitong Itbulaga. 1978 to 1980. I was Philippine Television Production Company owned by sportscaster Dick L. Deponso with businessman and politician Romy Alusos. Romy Alusos. Hoy, di ko sinadya yun Nadulas lang talaga, hindi la ako. Businessman and politician Romy Alusos is known as the original producer company behind the now longest running noontime show or running noontime variety. Nabubulol ako dun nabulol kasi ako dun sa Romy Alusos. Ay kala ko ganun yung basa ko talaga variety show Itbulaga. The company was incorporated in 1979 prior to Itbulaga Production Specialist INC also mounted beauty pageant including
Binibining Pilipinas and the games under Philippines Basketball Association PBA which become the company cash cow. Tama ba yung basa ko? Ayun kay sino to? Si Modelong Charing? Ito si Modelong Charing, talagang bata to ni Isko, bumaliktad talaga eh. Kung pag-uusapan ng ownership ay based sa kung sino ang unang producer, dapat ay production specialist at hindi ang TPINC. Since wala namang pinirmahan kahit anong between to the producer, everything was only verbal in the late 70s. Tama naman si Model doon. O sino nga po talaga to? Ito po si Tatay Dick Ildefonso. Ay, ba't ganun? Kaya nakikita nyo dyan sa screen na Tatay Dick Ildefonso SLN ang nag-hire kay Tony Tubuera noong siya ay walang trabaho at naghahanap ng work for 2,000 month. Si Tony Tubuera 2,000 pesos panahon ng 80s, 70s, malaking pera na ho ito. Oh, malaking pera na ho yun. Siguro sa mga panahon natin ngayon, per month sa 2,000 pesos, siguro mga nasa mga 200, ay hindi naman. Siguro mga 50, ganun, 50,000, ganun, basta. Malaking pera na ho ito, no? Walang trabaho at naghahanap ng work for 2,000 month si Tony Tubuera. Naman ang nag-top kina Tito Big and Joey bilang mga host na gagawin nilang noontime show na itatapat sa student canteen noong 1979. O yan kitang-kita nyo. Ito po si Tatay Dick. Yan, para sa kaalaman nun ng layat. Ayan po si Tatay Dick Ildefonso. Yan, sa mga hindi ho nakakaalam, no? So basahin natin yung comment. Ito, sabi ni Eto ang True. Ito po si Eto ang True ay tawag dito. Oy, mamaya ka na tumawag. Tumatawag pa. Isa rin po itong TBJ Defender, no? Sabi niya, shut up, ang nagsasabi ng ganyan ay walang alam tungkol sa trademark, wala kang alam. Mag-aral ka muna lang ng law. Ang magre-research bago ka kumuda, wag puro sparkly ang laman ng utak nyo. Binasa mo ba ang buong article? Si Dick Ildefonso ang unang producer, hindi lang si Halosos. Producer is producer only. Is Joey ang may-ari ng trademark na Itbulaga at hindi ang tape. Yan ang sabi ng Ipo. At igalang nyo na rin, wag puro sparkle. Ay, sparkle, soft drinks. Sparkle ang laman ng kokote nyo. Ito, may sino to? Si KN. Sabi ng Ipo, pero true, it's the producer talaga ang may-ari. And you know that, ay bobo. Hindi nga lang si Halusos. Marami nga sila ng mga panahon na yan. Ayun yung dahil sa hindi nyo hindi nyo magets. Wala tayong magagawa doon. Mga tulonggis talaga kayo eh. Ito pa isa, si John Michael Jerry Tong. Si Tony Tubuera is the real OG producer of Itbulaga. Okay, since 1979. Not him. Ewan ko si Kuya, baka nung panahon ganun, ewan ko lang John Michael So hindi ang tape unang nag-produce ng Itbulaga. Ngayon alam ko na mga Kadaver Cats. Ngayon alam nyo na rin mga Kadaver Cats, no? Kasi talaga kahit naman din ang pagkakalam ko nga dyan ay si Tatay Dick. Tapos si Tatay Dick naman kinuha niya si Tony Tubuera. At itong si Mr. Tony Tubuera, mas kilala sa pangalan na Mr. T, ay kinuha niya naman tong si Tito Vic and Joey para mag-host sa isang noontime show na panglaban sa student canteen. Hanggang sa nagawa na nga po ni Joey De Leon sa kusina ni Tito Soto, kasama niya si Jess Espiritu. Ayun nga po yung sinasabi ni Enyo Master na kanyang testigo niya sa paggawa ng titulong Itbulaga. At doon na nga nagsimula noong 1979
ang noontime show na Itbulaga sa pamumuno ng production specialist INC na pagmamay-ari po ni Tatay Dick Ildefonso. Okay, ngayon alam nyo na. Magsitahimik na kayo ha. Gigil nyo ako eh. Baka hindi nyo pa rin. Sasabihin na naman ng mga vlogger ng tape dyan. Hindi. Si Alusos ang nauna sa Tatay Dick. Di wow. Tingnan nyo halos lahat to. Halos lahat to ng siguro sa 100% na supporters ng Tito Vic and Joey ay siguro dyan mga 60 to 70% ay mga mga senior na. Ibig sabihin alam tong kasaysayan na to. Alam tong kasaysayan to. Kasaysayan din naman yan kauna-una nagbubukod tanging sa buong mundo Nagbubukod tanging sa buong mundo yung trademark na Itbulaga na umabot ng 44 years na isang noontime show. Wala pang nakagawa niya sa buong mundo. TBJ lang at yung Itbulaga lang. Kaya kasaysayan din talaga, no? Kaya halos ang mga nasa 70% o 60% po ang halos may edad na or mga senior na ang followers or supporter ng Tito Vic and Joey na alam itong itong issue na to, kung saan ba talaga, kung sino ba talaga nagsimula niyan. Okay, yung mga supporters ng nung tawag dito ng Tape INC, mga millennials. Alam nila niyan yung paano na buo ang BTS. Paano nagsimula ang Powerpuff Girls. Paano na-discover ang Barbie, ganon. Paano saan nagsimula si Barbie. Ayun yung mga alam nila, pero yung dati hindi naman nila alam yun kasi hindi na, mga panahon na yun, pa lang sila, magjowa at nagkikita pa lang sa plaza na madilim noong panahon na yun yung nanay tatay nila. Ano nila malalaman yung history na yan, tapos tamad pa mag-research, tamad pa mag-aral, wala na. Napunta tayo doon sa tamad mag-aral. Okay mga Daber Gods, yan. Hanggang dito na lang yung video natin, no? So ano masasabi nyo? Ako, para sa akin, yung nasa post ni ito ang true, yun po yung totoo po talaga. Para sa akin, sarili ko opinion yun. Ngayon, kung maliman ako, na baka si Mr. Tony Tobera talaga ang unang-una, baka mamaya si Mr. Tony Tobera lang ang kilala or ang nakilala. Kaya ganun. So wala na tayong magagawa doon. Pero yun pa naman, ano man ang lumabas na kwento at issue, wala pong ibang iisipin tayo na ang Itbulaga is TBJ at ang TBJ is Itbulaga. So wala nang doon, hindi na mababago yung kahit kailan. So yun maraming salamat po. Ingat po kayo palagi yan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.